Praise God. Blessed morning again to all of us. Siksikan na naman tayo mga kapatid. And yun nga, welcome po sa ating mga magaganda na visitors. Praise God. At ganoon din po sa ating kapatid na fresh from Philippines. Welcome back po, Justin. Praise God. Amen. Doon pa lang sa ating praise and worship ay blessed na tayo. Ano po? Amen. Gaya ng sabi ng Crusader kanina, hindi kompleto kapag wala ang Word of God. Ito ay ang pagkain or food for our souls. So this time, hinihiling ko yung mga tenga ninyo, attention ninyo in some few minutes para makinig ng Word of God. Amen? So ang aking babahagi sa inyo ngayon mga kapatid is a fresh start. Pwedeng pakiulit yung word na fresh. Praise God. Okay? A fresh start. O kaya ay panibagong simula. Nais ko muna magsitay tayong lahat. Tayo muna ay manalangin. Panginoong Diyos, salamat po muli sa sandaling ito. Salamat sa mga awitin na aming inawit. Napakaganda, Panginoong Diyos. Ito rin po ay nakakatulong to minister in our hearts, Panginoong Diyos. Salamat, Panginoon. At ganoon din po sa mga sandali ito, Panginoon. Cleanse our hearts, our motives. Hindi po aksidente kung bakit kami nandito ngayon, Panginoong Diyos. Ano man yung mensahe mo sa bawat isa sa amin, let the Holy Spirit help us to apply this in our lives. Panginoong Diyos. Lahat ng ito, we pray in your Son, Jesus. Amen. Amen. Praise God. Inuulit ko ang aking babahagi sa inyo ngayon is a fresh start. Panibagong simula. Gaya ng ating kapatid na galing from vacation, fresh from the Philippines. Praise the Lord. As in, bagong-bago na simula or fresh start in our lives. Kung may mga gusto man tayong baguhin ng Diyos sa ating buhay, ay yun ay ang mga hindi magaganda. Di ba? Na siyang humahadlang sa atin sa buhay at sa ating paglago. Maaring may mga ganitong katanungan ng bawat isa o kaya mayroon tayong ganitong kaisipan. Hindi ka ba natutuwa sa takbo ng mga bagay-bagay sa iyong buhay? At nais mong ito ay magbago o mabago? Nais mo bang magsimulang muli? Do you wish you could start all over again? Maraming nagganon sa nais mo bang magsimulang muli? Parang maraming gustong magkaroon ng fresh start this 2025. Praise God. Gustong-gusto ng lahat na makakita ng mahimalang pagbabago sa kanilang buhay. Ngunit, anumang oras na gusto nating magkaroon ng changes o pagbabago, anong kailangan? It requires faith na maaaring mangyari ito. At isang mindset that is bold. If we say bold, ano yung bold? Matapang. Ano po? Pag-iisip na matapang. Yung hindi ka takot na mawala ang isang bagay o ang isang hindi maganda na bagay sa iyong buhay. Na tila takot kang mawala o ayaw mong bitawan. Alang-ala sa maganda o makadiyos na pagbabago na baguhin ang mga bagay sa iyong buhay. Naniniwala ako kahit gaano kadilim ang itsura ng mga bagay, kayang ibalik ng Diyos ang mga bagay-bagay kung magpasya kang magbago. If you decide or willing to change, God can turn things around. Praise the Lord. This morning, we are going to see how we can have a fresh start in God. Bago ko ibigay yung ating mga points, let me continue to my introductory. Mahalaga sa atin na dapat alam nating tayo ay tinawag ng Diyos. Sa aming mga visitors ngayon, hindi ito aksidente na nandito kayo ngayon. Kayo rin ay tinawag ng Diyos. May purpose o plano ang Diyos para sa inyo. Amen? Amen. Mahalaga sa atin na dapat
alam nating tinawag tayo ng Diyos. God called us with an eternal purpose. Hindi lang panlupa, na tayo ay maligtas and to glorify His name forever. Ito ay layunin ng Diyos para sa bawat tao. Yet, He leads every person differently and uniquely. Anong ibig sabihin? Hindi tayo pare-pareho ng mga challenges in life. Ako rin, hindi pareho ng challenges ng karamihan sa inyo. At ganun din kayo sa akin. Walang dalawang pamilya ang dumaan sa pangyayari sa eksaktong pareho sa buhay. Tama? Listen to this, mga kapatid. Kung ang buhay ng bawat isa ay monotonous, or the same lang, or the same challenges lang in life, maganda sana kasi we will just copy yung buhay ng bawat isa at magiging successful na tayo sa buhay. Di ba? Pero, ang buhay ay hindi magiging kawili-wili kung ganon. Then life would not be interesting at all kung pare-pareho lang ang challenges ng bawat isa at kukopyahin lang natin ang buhay ng bawat isa. The beauty of life o ang kagandahan ng buhay ay pinapatnubayan tayo ng Diyos sa mga unique challenges. Gaya ng sabi ko kanina, hindi tayo pare-pareho ng challenges in life. Mayroong natatangi or unique challenges ang bawat isa. Yet, God leads us to one final goal. Inulit ko, hindi tayo pare-pareho ng challenges sa buhay. Yet, God leads us to one final goal. Ano yun? Eternity with Him. Amen? Amen. Through this process of life, sa pagpapatuloy natin sa ating buhay dito sa mundo, we face success and failure. Tama? Hindi naman puro success, ano po? Hindi naman puro failure. Ang sarap sa pakiramdam na maging matagumpay. Ngunit, maraming tao kapag nakakaranas ng krisis at kabiguan sa buhay or failure, ay minsan madaling sumuko sa buhay. Hindi nagtitiwala at hindi naniniwala na kayang baguhin ng Diyos ang mga bagay sa kanilang buhay. Therefore, ang bawat tao ay nangangailangan ng isang bagong simula, paminsan-minsan. Everybody needs a fresh start from time to time. Kaya napakahalaga na paminsan-minsan, i-check natin ang ating buhay o ang ating mga ginagawa. Baka nangangailangan palayan ng changes or fresh start. Amen po ba? Masyado kayo seryoso ulit. Praise the Lord. Pati nga yung righteous na tao o matuwid na tao, yung may takot talaga sa Diyos, ay nagkakaroon din ng failures o pagbagsak. Pero pagkatapos niyan ay tumatayo o bumabangon ulit. Unlike sa wicked o masamang tao na kapag bumagsak ay hindi na nakakabangon. Kasi tuluyan ng nalugmok o nabaon sa kanyang ginagawang kasamaan o kasalanan. Ayaw nang magbago. In Proverbs chapter 24 verse 16, it says, "For though the righteous fall 7 times, they rise again. But the wicked stumble when calamity strikes." Kaya hindi natin pwedeng sabihin na kahit magaling ka, kahit mayaman ka, naglilingkod ka na, marami kang followers, o kahit wala ka namang ginagawang masama, ay hindi ka na magkakaroon ng crisis and failures in life. Natural sa tao na minsan natitisod at nagkakamali sa buhay. Stumble and fall in life. Isang bagay para sa ating mga Kristiyano to fall, mahulog o madapa. Ngunit hindi lamang dyan nagtatapos. Kailangan ng isang tao ng may pananampalataya upang makabangon mula sa kaniyang pagkahulog, pagbagsak o pagkadapa at magpatuloy
sa buhay. Amen? It takes a man of faith to rise up from his fall and continue in life. Seryoso na naman si Sister Maribig ngayon. Praise the Lord. Amen. Amen. The problem is, ayaw ng diablo na bumangon tayo kapag nahulog tayo. He wants us to stay in the same condition. Gusto niyang manatili tayo sa parehong kalagayan kung saan tayo nag-fail at walang improvement. Gusto ng diablo, dyan ka lang sa iyong comfort zone with no future, no changes, and without growing. Maraming mga naglilingkod noon, maaring naalala nila kung paano sila nagsisimba at namuhay. Maaring maalala nila kung paano nila nakasama ang ibang kapatiran at ang Diyos, at kung paano sila naging aktibo at bahagi noon sa gawain ng Diyos. Ngunit sa isang banda, sa kanilang daan, ay nahulog o bumagsak sila at hindi na nakabangon o ayaw ng bumangon. Even sa mga naglilingkod na ngayon, may mga areas of their lives na bumagsak at ayaw nilang bumangon sa mga ito, na kahit nakikinig na ng Word of God at naglilingkod na sa gawain ng Diyos, maybe we need a fresh start with God to that area of your life. Ano yung mga halimbawa niyan? Wrong relationships, pride, self-centered, at iba pa. One of the biggest factor o isa sa pinakamalaking dahilan na pumipigil sa mga Kristiyano sa paglilingkod tulad ng nararapat sanang paglilingkod sa Diyos ay hindi sa mga ipinapakita na hindi maganda ng kapatiran. O hindi rin sa wala ka ng desire o wala ka ng interest sa paglilingkod, kundi guilt o pagkakasala. Dahil nagigilty ka sa ginagawa mong kasalanan. Paano ka makakapaglingkod sa Diyos ng nararapat kung ganon? Maaring dumadalo ka pa rin pero hindi mo naibibigay yung nararapat na paglilingkod sa Diyos. Kasi may guilt o pagkakasala ka pa rin, itinatago-tago at patuloy mo na ginagawa. Marami na rin akong nakita at nakausap na mga Kristiyano na talagang sila ay dati talagang masigasig na naglilingkod sa Lord. Ngunit ang pagkabigo or failures ay humadlang sa kanila from going forward, at hindi dahil sa mga ipinakita ng kapatiran, kundi dahil mismo sa kanilang nagagawa na hindi maganda. At mayroon namang mga Kristiyano na may mga failures in the past at lubos nilang ikinakahiya ito. At minsan ito ang dahilan kung bakit sila nanlalamig at namumuhay sa isang talunan na pamumuhay. The problem is we are looking backward instead of forward. Tumitingin tayo pabalik imbes na pasulong. Yan ang malaking problema dyan. Ayaw ng Diyos na lumingon tayo o bumalik tayo sa nakaraan. Yes, our past has been shameful o nakakahiya, full of defeat o puno ng pagkatalo. Ngunit ang Diyos ay nangangako ng magandang kinabukasan para sa atin. Amen? Amen. Tingnan natin ang sinasabi ng Panginoon sa bagay na yan. Luke chapter 9 verse 62. It says, "No one who puts a hand to the plow and looks back is fit for service in the kingdom of God." Amen. Sa Tagalog, ganito ang pagkakasabi. Datapwat sinabi sa kanya ni Jesus, walang taong pagkahawak sa araro at lumilingon sa likod ay karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. Dito ay nagsasabi ang Panginoong Jesus ng halimbawa ng isang mag-aararo or plowman. Nakakita na kayo siguro ng nag-aararo, ano?
or naranasan na siguro ng bawat isa, no? Doon sa probinsya. Dito ay sinasabi ng Panginoong Hesus ang halimbawa ng isang mag-aararo or plowman. Ano sinasabi niya? Dapat diretso ang tingin ang isang mag-aararo kapag siya ay nasa trabaho. Huwag yung lingon ng lingon kung saan-saan at sa likod at sa katabi mo. Praise the Lord, no? Baka may lingon ng lingon sa katabi dyan. Dahil, alam niyo mga kapatid, kapag lingon ka ng lingon kung saan-saan o sa likod, sa likuran, ay magkakaroon ng epekto nito sa iyong hinaharap or future. Sinasabi rin ng Panginoong Hesus na pareho din sa isang Kristiyano na nagmamarcha na nakatingin sa hinaharap o nagmamarcha ng pasulong. Marches on looking forward. Wala pa akong nakitang literal na nagmamarcha ng patalikod. Ano po? O kaya paurong. Ayaw ng Diyos na lumingon tayo at manatili sa kinaroroonan natin. Ngunit gusto niyang bumangon tayo at ituloy ang pagmamarcha hanggang sa hinaharap. Amen? Let me read Philippians chapter 3 verses 13 to 14. It says, "Brothers and sisters, I do not consider myself yet to have taken hold of it. But one thing I do, forgetting what is behind and straining toward what is ahead, I press on toward the goal to win the prize for which God has called heavenward in Christ Jesus." Isinulat ito ni Apostle Paul sa pagtatapos ng kanyang buhay. Alalahanin na si Apostle Paul ay nagkaroon ng matagumpay na ministry. Nagtatag ng mga simbahan at nagturo sa maraming tao. On the other hand, si Apostol Pablo ay may sariling mga kabiguan sa buhay or failures in life. Minsan sinabi niya sa mga taga-Roma, "What I do not want to do, I do. But what I hate, I do." Ang ayaw kong gawin ay ginagawa ko. Ngunit ang kinasusuklaman ko ay ginagawa ko. You can read that in Romans chapter 7. Si Apostol Pablo ay nagkaroon ng tagumpay at kabiguan sa buhay. Apostle Paul had success as well as failure in life. Sinasabi sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng talatang ito na huwag tumingin sa ating mabuting gawa at maging mapagmataas. Ni tumingin sa ating kabiguan at maging kaawa-awa, bagkos kalimutan ang anumang nasa nakaraan at ituloy ang nasa hinaharap. You may have fallen, you may have been defeated. Maaring iisipin mo na ikaw ay isang kabiguan. Maaring ikaw ay napunta sa kasalanan. But I have a good news for you. You can get up, you can be successful, you can achieve your dreams, and God says, you must now go forward in life. Amen? Ngayon na, kailangan mo nang bumangon at sumulong sa buhay. Yan ang nais ng Diyos para sa iyo at sa ating lahat na patuloy na nagtitiwala at naniniwala sa Kanya. Amen? Gawin mo lang ito mga kapatid. Simple lang. Sabihin sa Diyos na talagang nagsisisi ka na. At pagkatapos ay magsimulang muli. Yung pagsisisi talaga na talagang pag sinabi kasi natin pagsisisi, meaning change of mind. Ano po? Pagtalikod sa dating maling ginagawa at magbalik loob sa Diyos. Amen? Sabihin mo sa Diyos na talagang nagsisisi ka na at pagkatapos ay magsimulang muli. Amen. Kapag natanggap mo na ang kanyang forgiveness,
bumangon ka at paglingkuran na siya ng buong puso. Amen? Hindi hinahatulan ng Diyos ang sinuman, ngunit nagbibigay siya ng mga bagong simula sa mga tao. God does not condemn anyone, but He does give fresh starts to people. Amen? Kaya huwag nating sayangin ang mga opportunity na mga ito. Don't let Satan keep you from living the Christian life because he keeps bringing up your past. Yan ang isa sa mga gawain ni Satan. Ang laging ibalik sa iyo ang nakaraan mo. Just respond to God in the present and change your future. Ang nakaraan ay nakaraan na and cannot be changed or cannot be undo. But your future is unwritten. At kung patuloy na tayo ay na kay Kristo, ang future natin is secured and assured o sigurado. Amen? Amen. Balikan natin ang sinasabi sa Proverbs chapter 24, verse 16. It says, "For though the righteous fall 7 times, they rise again. But the wicked stumble when calamity strikes." You are not a failure because you fall. You are only a failure if you don't get back up. O hinayaan mong hindi ka bumangon. Amen? Kung ikaw ay hindi makapag-move on, at ang nakatatak lang sa isipan mo ay bumagsak ka o nahulog ka, nagkasala ka, nabigo ka at nagkamali ka, nais kong malaman mo, God loves you no matter who you are. That is why He wants you to start a fresh start with Him and not on the same old mistakes again and again. Amen? Hindi pa tapos ang Diyos sa iyo. Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, hindi pa tapos ang Diyos sa iyo. Hindi pa tapos ang Diyos. Praise God! Amen. Nandyan siya sa lahat ng oras, waiting patiently for you no matter what happened to you. God wants you to get up and continue in Him. Amen? Bumangon ka ulit and make a fresh start. Okay, ito na yung ating mga points. How can we make a fresh start? Paano tayo makakagawa ng panibagong simula? Number 1, have a clean heart. Magkaroon ng malinis na puso. Hindi natin pwedeng dalhin ang mga hindi magagandang nakaraan, old self, rejection, failure, sin, at iba pa sa ating puso at umasang magsisimula ng panibagong simula. Upang magsimula ng bago or fresh start, ay kailangan natin ng malinis na puso. Amen? Amen. Tulad ng pagkakasala ni King David. Yet he is called as a man God's own heart. Isang lalaking kinalulugdan ng puso ng Diyos. Anong ginawa ni Haring David? Itinago niya ang kanyang mga kasalanan sa loob ng halos 1 taon. Ngunit sa wakas, nang mahatulan siya ng kanyang mga kasalanan, sa pamamagitan ng propeta ng Panginoon na si Nathan, ay humingi siya ng awa sa Diyos at nagpasya na gumawa ng panibagong simula. He asked God for mercy and decided to make a fresh start. 2 Samuel chapter 12 verse 13. It says, "Then David said to Nathan, I have sinned against the Lord." Nathan replied, "The Lord has taken away your sin. You are not going to die." Yan ang maganda at mabuting gawin, mga kapatid. It doesn't matter kung maikli o matagal mo nang itinatago-tago o kinikimkim ang isang bagay o kasalanan. Maaring kinokompronta tayo ngayon
ng salita ng Diyos sa ating mga maling ginagawa. At kahit anong galing mo sa pagtatago, katulad ni King David noong una, ay lahat ay mai-reveal o mai-expose dahil walang lihim na hindi alam ng Diyos. Amen? Lahat ay nakikita niya. Kahit yung puso at isipan natin. Alam niya yung mga laman nito. Kung titignan natin yung story ni King David, kahit na pinatawad na siya ng Diyos, pero yung consequences andun pa rin. Hindi pa rin tayo makakaligtas sa mga consequences dito sa lupa. Kaya anong sabi ni King David? Sabi niya sa Psalms chapter 51 verse 10, "Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me." Praise God. Bago dito sa verse 10, sa verse 9, si King David ay humingi ng forgiveness sa Diyos mula sa kanyang mga nagawang mga kasalanan. Pagdating dito sa verse 10, ito ay panalangin ni King David na sumisigaw at umiiyak. Sabi niya, "Panginoon, gusto ko ng panibagong simula. Lord, I want a fresh start. Kaya bigyan mo ako ng malinis na puso at isang matuwid na espiritu sa loob ko." Tandaan natin mga kapatid, handang bigyan ka ng Diyos ng bagong simula. God is willing to give you a fresh and new and fresh start. Amen? Bago tayo magsimula sa fresh start, kailangang mag-repent muna tayo sa ating mga nagawang kasalanan. At wag nang babalikan pa o dadalhin ang mga ito. Kailangang willing tayong baguhin ng Diyos upang bigyan niya tayo ng malinis na puso para sa panibagong simula. Amen? Proverbs chapter 28 verse 13. Ang sabi dito, ang nagkukubli o nagtatakip ng kanyang sala ay hindi mapapabuti o hindi giginhawa. Ngunit kahahabagan ng Diyos ang nagbabalik loob at nagsisisi. Praise God. Ang liwanag ng pagkakasabi ng salita ng Diyos dyan. Kaya hindi maganda ang nagko-cover up sa kanyang pagkakasala. Mas maganda pa rin ang mag-repent para hindi nahahadlangan ang mga blessings. Amen? Ang bagong simula or a fresh start ng walang malinis na puso ay hindi magtatagal. At ang bagong simula ng walang tunay na pagsisisi ay hindi rin magtatagal. How do we get a clean heart? Paano tayo magkakaroon ng malinis na puso? Take responsibility. Dapat may pananagutan tayo. Ano man ang nangyari, at sabihin sa Diyos, "Lord, I'm sorry. Patawarin mo ako sa aking mga kasalanan." Yung paghingi natin ng tawad sa Lord, hindi lang sa bibig, dapat sa puso. At may action. Amen? Kapag malinis lang ang ating puso, we need to decide to have a new walk with God. Kaya ang point number 2 natin, hanggang point number 3 lang naman tayo. Point number 2 natin is walk the new walk. Lumakad sa panibagong lakad. Magkaroon ng pagbabago ng direksyon sa buhay. Kaya nga, new walk. Kailangan nating ma-realize na hindi nag-work out ang ginawa natin noon sa dati nating nilakaran. Ang paraan ng ating paglalakad noon ay humantong sa atin sa kasalanan at nasa kalagayan tayo noon na namumuhay sa kasalanan at nag-i-enjoy sa mga kasalanan. Listen to this mga kapatid. We need to take a new path. A path of holiness and a path of righteousness. Ang landas ng kabanalan at landas
ng katwiran. Yan ang dapat nating lakaran ngayon na tagasunod ni Kristo. Maaari tayong mag-isip ngayon, ano ba yung aking tinatahak this time? Ano ba yung aking nilalakaran sa ngayon? Stop walking the path of sinners. Tumigil na sa paglalakad sa landas o daan ng mga makasalanan. Amen? Amen. In Proverbs chapter 3 verses 1 to 2, it says, "My son, do not forget my teaching, but keep my commands in your heart. Amen. For they will prolong your life many years and bring you peace and prosperity." How do we walk the new walk? Walk according to the Word of God. Amen. The guideline for the new way or new path o ang patnubay para sa ating panibagong daan o panibagong landas is God's commandments or God's Word o ang salita ng Diyos. Amen? Lumakad sa lahat ng oras sa pamamagitan ng manual ng buhay. Ano yon? The Bible. Lumakad sa lahat ng oras batay o naaayon sa salita ng Diyos. Amen? Ituloy natin basahin ang Proverbs chapter 3. Doon sa verses 5 to 6. A very familiar scripture. Kaya nang sinasabi ko lagi, paborito ni Kuya Jerry. Ano sabi doon? Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways submit to Him and He will make your paths straight. Praise God. Sinasabi dyan na trust in the Lord with all your heart and lean not on your understanding. Magtiwala sa Panginoon. Huwag manalig sa sarili mong pangunawa. Baka kamakailan lang ay nagawa natin ang pagkakamaling ito. Hindi nagtiwala sa Panginoon at mas nagtiwala ka sa sarili mong pangunawa. Minsan, naiisip natin na tama ang ating mga paraan. Dapat mas magtiwala tayo sa Diyos. Amen? Ang dapat nating gawin ay isukong ating mga pansariling paraan sa Kanya at lumakad na sa Kanyang mga kaparaanan at mga salita. Amen? At sigurado bibigyan niya tayo ng tagumpay. Gaya ng sinasabi sa Word of God in Proverbs chapter 3 verse 6, "In all your ways, submit to Him, and He will make your paths straight." Praise God. A fresh start without a new plan always produces the same old results. Kaya ipagkatiwala natin ang lahat-lahat sa Diyos. Kahit pa ang ating mga plano, kung ito'y kalooban niya o hindi. Pwede mong i-present sa Kanya sa iyong prayers na sinasabi mo, "Lord, ito po ang aking mga plano. Kung kalooban mo, let your will be done." Pero kung hindi, ang plano mo para sa akin ay yun na ang magiging plano ko sa buhay. Amen? Now, maaaring may mga katanungan kayo. Maaaring sinasabi, "Pastor, marami na akong mga desisyon sa buhay. Marami na akong bagong nasimulan sa buhay. Ngunit wala akong natatapos. Puro simula lang ang nangyayari." Praise God. May mga ganun ba sa atin? Puro simula lang. Ano po? Dito mahalaga ang susunod na point ng preaching na ito. Kaya ang point number 3 natin on how we can make a fresh start o kung paano tayo makakagawa ng panibagong simula. Number 3, depend on God's power. Can you repeat the word power? Power. Umasa sa kapangyarihan ng Diyos. Okay lang kayo mga sisters? Amen. Kasi first time nyo ata makadalo sa ganito? Hindi naman. Okay. Praise God. Huwag umasa sa iyong sariling kapangyarihan, kundi umasa o dumipende sa kapangyarihan ng Diyos. Amen. In Philippians chapter 2 verse 13, it says, "For it is God who works in you to will and to act in order to fulfill His good
purpose. Sa Tagalog, ganito pagkakasabi, sapagkat ang Diyos ang kumikilos sa inyo upang inyong naisin at isagawa ang kanyang kalooban. Maaari lamang tayong magkaroon ng bagong simula or a fresh start sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Noon ay sinubukan natin sa ating kapangyarihan o sa ating kakayanan at tayo ay nabigo lamang at paulit-ulit na lang na nabibigo sa parehong pagkakamali. Ngayon, napakahalaga na umasa o dumipende sa kapangyarihan ng Diyos. Dahil kapag siya ang kikilos sa buhay natin, anong sinasabi doon? Magkakaroon tayo ng desire o pagnanais na isagawa ang kanyang kalooban. At yan ang nais ng Diyos para sa kanyang mga anak upang magkaroon ng fresh start, blessed life, joyful life, and to have a victorious life. Amen? In Ephesians chapter 1, verse 18 to 19, verses 18 to 19, it says, I pray that the eyes of your heart, may mata pala ang puso, spiritual eyes yan, may be enlightened in order that you may know the hope to which He has called you, the riches of His glorious inheritance in His holy people, and His incomparably great power for us who believe. That power is the same as the mighty strength. Kailangan nating buksan ang ating mga mata or spiritual eyes at maunawaan ang dakilang kapangyarihan na nakalaan para sa atin sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Amen? Ang Diyos ay higit na handang ibigay sa atin ang kanyang kapangyarihan. Kaya huwag nating ipamuhay ang buhay Kristiyano sa ating sariling kapangyarihan. Mamuhay sa kanyang kapangyarihan at lakas. Amen. Praise God. Malapit na tayo mga kapatid. Philippians chapter 1 verse 6. It says, being confident of this, that He who began a good work in you will carry it on completion until the day of Jesus Christ. Philippians 1:6. Ang Diyos na nagpasimula ng mabuting gawa sa iyo ay magbibigay sa iyo ng kapangyarihan o ng power upang gawin lahat ang iyong tungkulin sa Kanya. Kapag iniisip ko ang tungkol sa isang bagong simula or about a fresh start, ang iniisip ko ay ang Panginoong Hesukristo noong andito siya sa lupa. Tignan natin. Jesus was rejected by the people, betrayed by a friend, denied Him, iniwan ng kanyang mga alagad at mga tagasunod, pinahirapan, ipinako sa krus, at pinatay. At that point, naisip ni Satanas na wala na ang Panginoong Hesus kasi namatay siya at inilibing. At naisip ni Satanas na wala ng hope o pag-asa ang tao dahil wala na si Jesus, the only Savior and only hope of the world. Sa unang araw ng pagkamatay ng Panginoong Hesus, ay anong nangyari? Nagdilim ang buong mundo, pati ang kalangitan. Pagdating sa ikalawang araw, ay walang pagbabago. Nothing changed. Then pagdating sa umaga ng ikatlong araw, ay nagsimula ng gumulong ang bato na nakasara sa kanyang libingan. Biglang nagbago ang lahat. Suddenly, everything changed. Anong nangyari? Muling nabuhay si Jesus. Satan tried to defeat Jesus and put Him down to death, but Jesus rose again. Amen? Sa halip na isang patay na martir or bayani, ay mayroon tayong buhay na Panginoon. We have a living Lord. Sa halip na curse at kahihiyan para sa pagkamatay sa krus, because to be killed on the cross was a shame, the cross becomes our greatest source of pride. Dahil ang Panginoong Jesus ay namatay sa krus,
pero siya lang ang muling nabuhay dito. Amen? At yan ang ipinagmamalaki nating mga Kristiyano. Jesus surpassed death. Ginapi ni Jesus ang kamatayan. Ipinapamukha niya kay Satanas na kahit kamatayan ay walang kapangyarihan sa kanya. At lahat ng sumasampalataya sa kanya ay magkakaroon din ng resurrection power o mabubuhay muli. Amen? During sa pagkamatay ng ating Panginoong Jesus, ay binalot ng kadiliman ang mundo at ang kalangitan. At walang pagbabago on the second day. At nagkaroon ng pagdurusa, discouragement, fear at kalungkutan sila Maria at ang iba pang mga lingkod ng Panginoon. Pero pagdating on the third day, ang lahat ay nagbago dahil muling nabuhay ang Panginoong Hesukristo. Amen? Amen. At nagkaroon na ng forgiveness, restoration, resurrection, freedom, hope, and salvation sa sino mang tatanggap at sasampalataya sa Kanya. Amen? Ipinapakita sa atin na sa pamamagitan ng Panginoong Jesus ay maaari na tayong magkaroon ng fresh start in life, ng bagong panimula o ng bagong buhay kay Kristo. Amen? Meron ba tayong bagong buhay kay Kristo? Amen? Looking at your life today, ay maaaring sabihin sa inyo ni Satanas, ikaw ay talunan. You are defeated. At maaaring sabihin niya na wala kang pag-asa sa buhay. Ngunit maaaring kang bigyan ng Panginoon ng panibagong simula. Amen? Jesus can give you a fresh start today. Amen. Sa mga alagad ng Panginoong Jesus, that time, maaaring naisip nila na sila ay talunan. They are defeated dahil namatay ang anak ng Diyos, ang Panginoong Jesus. Maaaring naisip nila na wala na silang hope, pero nagbago ang lahat nang ang Panginoong Jesus ay muling nabuhay. Nagkaroon sila ng victory and hope sa Panginoong Hesukristo. Actually, kung titignan talaga natin yung story nito, maraming bumalik na sa kanilang pamumuhay eh. Itong mga apostol noong namatay ang ating Panginoong Hesukristo. Pero nagpakita ulit ang Panginoon sa kanila to encourage them. Sa ating pagtatapos, mga kapatid, maaring bumagsak ka o maaring nabigo ka o nagkamali ka. Sabi ng salita ng Diyos in 1 John chapter 1 verse 9, if we confess our sins, He is faithful and just, will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. Amen? Ang mabuting gawin ay humingi ng totoong kapatawaran sa Diyos at bumangon at magkaroon ng panibagong simula. Hindi tayo makakapag-start ng bagong simula kung dala-dala pa rin natin yung mga lumang buhay natin. Amen? Instead, na sabihin mo sa iyong sarili na I am defeated, I am a failure, I have no one, I have no future and no hope, I am discouraged, rejected, I am like this and that, at kung ano-ano pa, is declare it to yourself that I am victorious. Amen. I have a great future in my family. I have hope. I am forgiven. I am not a failure. I am loved by God. I have Jesus. That is enough. I am an overcomer. I am more than conquerors because of the Lord Jesus has done on the cross and rose again. Amen? Amen. This is a fresh start that all we need. Start a fresh start or a new beginning with Jesus to have a better and godly change and victorious life. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon Diyos.
Let's go magsipal tayo lahat mga kapatid. Let me end it with a prayer. Panginoong Diyos, muli salamat sa mga sandaling ito. Salamat po sa iyong mga salita. Salamat Panginoong Hesukristo. Dahil sa iyo mayroon na naman kaming panibagong buhay, Panginoon. At maaari kami makapagsimula ng panibagong simula or a fresh start. Panginoong Diyos, kami po ngayon ay nakatayo sa iyong harapan. You know our hearts. You know our mind and motives. Panginoong Diyos, maaring ang ilan sa amin ngayon ay nakakaranas ng pagbagsak. Nakakaranas ng failures in life. May mga mabibigat na struggles, circumstances. Ikaw ang nakakarok sa aming mga puso, Panginoong Diyos. We pray for these brothers and sisters na nakakaranas this time sa mga ganitong pagsubok sa buhay. Panginoong Diyos, make a way na mag-usap sa kanila to touch their hearts kung ano man yung kanilang mga gagawin na decision sa buhay, solution sa mga ito, Panginoong Diyos. Patibayin mo sila, Panginoon, to have the courage, Panginoon, na iwanan yung mga dating gawin, Panginoon, yung mga makalabang gawain, Panginoong Diyos, yung mga hindi nakakaaya na gawain para sa iyo, Panginoon. Give us the courage, Panginoon, na iwanan ng mga ito, Panginoon, so that we can have a new beginning, a fresh start, Panginoong Diyos. Sabi ng iyong mga salita, we cannot start all over again kung dala-dala pa rin namin yung aming lumang buhay, Panginoong Diyos. Yung the same old mistakes kung saan kami nabibigo, nadadapa, Panginoong Diyos, nahuhulog, Panginoon. Help us, Panginoong Diyos, na makarecover sa mga ito, makaalis sa mga ito, iwan ang mga ito, Panginoong Diyos. Bigyan mo po kami ng desire, Panginoon, ng appetite sa iyong mga salita na sumunod sa mga ito, Panginoon. Bigyan mo po kami ng desire, Panginoon, na makapaglingkod sa iyo ng totoo. As long as dala-dala pa rin natin, mga kapatid, yung ating own self, as long as nadala-dala pa rin natin, mga kapatid, yung dating mga ginagawa natin na hindi maganda, itinatago-tago natin, inaalagaan natin na hindi maganda, mga kapatid, we cannot start a fresh start sa Lord. In order to have a new beginning with God, a fresh start with God, sabi ng Word of God, iwanan mo na ang iyong nakaraan. Past is past. It cannot be undo. It cannot be changed. Pero pwede tayong humingi ng repentance sa mga ito, mga kapatid. Ano man ang iyong nagawa, mabigat man, sa tingin mo parang hindi katanggap-tanggap, sa tingin mo napakarumi, pero kayang-kaya kang tanggapin ng Panginoon at handa siyang bigyan ka ngayon ng panibagong simula, a fresh start para sa iyo at sa iyong pamilya. Maraming salamat, Panginoon Diyos, sa iyong mga salita sa mga sandaling ito. Panginoon, hindi lamang sana nagtatapos sa loob ng church na ito, Panginoon. Paglabas namin sa church na ito, pag-uwi namin sa aming mga bahay, kung saan man pa kami pupunta, Panginoon, patuloy kang mangusap para sa amin. Continue to touch our hearts. Lead us, Panginoon. Change us, Panginoon. Mold us, Panginoon. And bless us, Panginoon. Salamat, Panginoon, napakabuti mo sa aming buhay.
This time, it's another reminder para sa amin para makapagsimula muli ng mas maayos, ng mas makajos na pamumuhay. Yes, Lord. Spirit's good within me. Let us sing that song. Praise God. Mga kapatid, sa mga sandaling ito, kung sa ngayon, hindi mo alam kung paano magsimula. Just repent. Sabihin mo sa Lord, sa Diyos, na nagsisisi ka na talaga sa iyong mga nagawang kasalanan. And be willing na iwanan na ang mga ito. Tandaan natin, we cannot start a new beginning kung dala-dala pa rin natin ang mga old baggages na ito sa ating buhay. Sins, failures, discouragements, at kung ano-ano pa na hindi nakalulugod sa Lord. Tandaan natin, hindi magtatagal kung wala tayong tunay na pagpapatawad sa Kanya. Hindi magtatagal kung wala tayong tunay na pagbabago sa Kanya. This time, between you and God, maaari kang mag-iusap sa Kanya ngayon, anuman yung gusto mong i-confess sa Kanya, you can talk to Him. Sabihin mo na, Lord, I'm sorry. I'm sorry, Lord. I'm sorry, Lord. I'm sorry, Lord. Ano man yung nagawa natin, mga kapatid, just tell sorry to the Lord. Alam na ibig mo sabihin. Yes, Lord. Patawad, Panginoon. Patawad sa aking kahinaan, Panginoon. Patawad sa aking nagagawa sa mga sandaling ito, Panginoon. In order to start a fresh start, we need to leave those old baggages in life. We need to surrender all to Him, mga kapatid. Unless na hindi mo sinusurrender ang mga ito, babalik at babalik ka na naman sa dati. Yes,
Panginoon. Tunay nga ika'y walang katulad, tunay nga ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Maraming salamat po muli, Panginoong Diyos. Salamat sa iyong presensya, sa pagkikibisa ng Banal na Espiritu. All this, we pray in your Son, Jesus. Lahat ng mga anak ng Diyos ay magwika ng Amen. Mabawi ako ngayon. Akin pong ibinabalik sa ating napakagwapong presider. Praise God. God, hallelujah po kayo, Panginoon. Ingat ka kuya. God is good. All the time. All the time. God is good. Napakabuti ng Diyos, mga kapatid. At napakasarap na makapakinig ng salita ng Diyos. Ma-refresh tayo. Una-una ma-refresh yung natin, yung espiritu natin, yung soul natin. Kagaya ng topic ni Pastor. Ano topic ni Pastor Kuya Ino? Naduga ko na. So, praise, start. Amen. Praise God. Mga kapatid, sabi nga ni Pastor kanina, kung mapiwan ko na sabi nga niya kanina, hindi tayo makapag-start ng panibago kung hindi tayo magre-repent. Yun yung pinakaunang step ni Papas. Kailangan mag-repent muna tayo.